Good day everyone, kami ang Group 4. Ngayon tatalakayin namin ng international migration at transnationalism kung saan ang mga tao ay lumilipat ng ibang bansa para sa mga magandang opportunity pero patuloy pa rin konektado sa kanilang pinanggalingan. Tara, samahan nyo kami hanggang dulo ng aming presentasyon. International migration at the beginning of the 21st century. Global trends and issues based on the work of Stephen Castles. International migration refers to the movement of people across national borders for work, education, safety, family reunification, or better living condition. Ang international migration ay tumutukoy sa paglipat ng mga tao mula sa isang bansa patungo sa iba upang magtrabaho, mag-aral, o permanenteng manirahan sa ibang bansa upang magkaroon ng mas magandang oportunidad at kalidad ng buhay. Dahil nga sa mahal ng bilihin at maliit ang sahod sa Pilipinas, sabi ng iba, baka mag-OFW na lang ako. Next, migration became one of the major effects of globalization in 21st century. Dahil mas madali ang paglalakbay, komunikasyon at paghahanap ng trabaho sa ibang bansa, mas maraming tao ang lumilipat upang magkaroon ng mas magandang opportunity, 'di ba? Nakakatulong din ang internet at makabagong teknolohiya upang manatiling konektado ang OFWs sa kanilang pamilya. Bukod dito, ang perang ipinapadala nila ay malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. 'Di ba? Kahit nasa ibang bansa yung kaanak mo, updated pa rin siya sa mga chismis ng barangay dahil sa Messenger at GC. Next, it influences societies, economies, cultures, and political system worldwide. Malaki ang epekto ng migrasyon sa ekonomiya, lipunan at kultura ng Pilipinas. Sa ekonomiya, nakakatulong ang perang ipinapadala ng OFW sa kanilang pamilya sa paglago ng bansa. Isang halimbawa nito, 'di ba? Maraming mga OFW ang nakakapagpatayo ng bahay dahil sa pera na kinita nila. Pero minsan, ang anak, mas close pa sila sa lola nila kaysa sa magulang nila dahil matagal na nasa abroad yung nanay nila o tatay nila, 'di ba? Next, common causes include poverty, unemployment, war, conflict, and environmental disaster. Maraming dahilan kung bakit lumilipat ang mga tao sa ibang bansa. Gaya sa Pilipinas, ang kahirapan at kakulangan sa trabaho ang pangunahing nagtutulak sa maraming Pilipino na mga ibang bansa upang kumita ng malaki. 'Di ba, nakikita natin maraming engineers at seafarers ang mga pinipiling magtrabaho na lang sa abroad dahil minsan mas mataas pa yung starting salary nila sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas. Pag-usapan naman natin yung perspective ni Stephen Castles. Una, migration is both a result and a cause of global change. Dito ay pinapakita na ang international na migration ay hindi lamang tugon sa pagpabago sa mundo, kundi isa ring puwersang humuhubog sa mga pagbabagong pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura sa ika-21 siglo. Isang halimbawa nito, halimbawa may isang tendera sa palengke, tapos nag-apply siya bilang DH sa Europe, sabihin natin. Dati hindi siya marunong mag-English, pero ngayon dahil nga matagal na siyang nag-work sa Europe, marunong na siyang mag-English at hindi lang basta English yan na, may accent na. Sunod, advances in transportation and communication have made migration easier. So yun nga, mas naging madali ang migrasyon dahil sa pag-unlad ng transportation at communication. Sa Pilipinas halimbawa, mas mabilis ng makapagtrabaho o makapag-aral sa ibang bansa dahil sa online application, 'di ba?
Nauuso yung mga job street, recruitment agencies at mas abot kayang mga pamasahe sa eroplano. Nakakatulong din ng makabagong teknolohiya tulad ng social media, mga video call, messenger, apps upang manatiling konektado ang mga OFW sa pamilya nila na nasa Pilipinas. Noon kasi 'di ba sulat lang yung communication. Ngayon, kahit nasa barko na yung tatay mo, kaya niya pang sermonan yung mga anak niya dahil halimbawa bumagsak sa school. Next is migration creates multicultural society and changes labor markets. Ipinapakita nito na ang international migration ay tumutulong din sa pagbuo ng mga multicultural na lipunan at nagdudulot ng pagbabago sa pamilihan ng paggawa sa iba't ibang bansa. Isang halimbawa nito dahil sa dami ng Pilipino sa isang sabihin natin hospital sa ibang bansa, natuto na yung mga halimbawa British nurses na magsabi ng salamat po at kain tayo. Mga basic lang na word ng Pilipino. Next, it also affects national identity and government policies. Ipinapakita dito na yung international na migrasyon ay hindi lamang nakakaapekto sa mga individual, kundi pati na rin sa pagkakakilanlan ng bansa at patakarang ipinapatupad. Ayun nga, dahil sa dami ng OFW, normal na sa Pilipinas yung may kamag-anak na nasa abroad. May isa o dalawang kamag-anak ka na nasa ibang bansa na nag-work. So, pagdating sa reunion, halos lahat ng pasalubong na chocolate at imported na sabon, naambunan lahat ng miyembro ng kamag-anak. Next is importance of international migration. International migration affects millions of people worldwide. Ipinapakita dito na ang migration ay isa sa mahalagang pandaigdigang issue sa ika-21 siglo dahil sa direktang naapektuhan nito ang buhay ng milyong-milyong tao at ugnayan ng mga bansa sa buong mundo. Dahil dito maraming pamilyang Pilipino halimbawa ang may kamag-anak o kakilala sa ibang bansa na malaki ang epekto ng migration sa kanilang buhay, lalo na sa kabuhayan, edukasyon at kinabukasan ng kanilang pamilya. Ayun nga, halimbawa sa family reunion, may isang kamag-anak ka na galing Saudi, Canada at Japan. Ang problema, sabay-sabay na nagkaroon ng video call. So, iba-iba yung time zone, kaya may isang tito ka or tita na antok na habang naka-video call, pero game pa rin sumali sa family picture. Next, shapes, economies, cultures, and society. Ipinapakita nito na ang international migration ay hindi lamang tungkol sa paglipat ng mga tao, kundi isa ring mahalagang puwersa na humuhubog sa ekonomiya, kultura at lipunan sa ika-21 siglo. Nakakaapekto rin ng migration sa kultura dahil may mga bagong kaugalian, gaya ng halimbawa pagkain, sa pananamit at paraan ng pamumuhay na natutunan mula sa ibang bansa. Kasabay nun ay papakita rin ng mga Pilipino ang kanilang kultura sa iba't ibang panig ng mundo. Halimbawa, pagkatapos magtrabaho ng isang kumare ng nanay mo, galing South Korea, nasanay na si ate mo na kumain ng kimchi sa halos lahat ng pagkain. Kalaunan, pati yung adobo tsaka sinigang, gusto niya ng lagyan o samahan ng kimchi para daw mas ganahan o mas authentic yung pagkain niya. Next is yung helps fill labor shortage and supports economic growth. Ang migration ay nakakatulong sa mga bansang kulang sa manggagawa. Maraming mga Pinoy ang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang nurse, caregiver, construction worker, o iba pang profesyon. Sa pamamagitan nun, natutugunan ng kakulungan ng labor sa mga bansang nangangailangan ng manggagawa. Halimbawa, si kuya na construction worker sa Dubai or sabihin natin Saudi, dahil sa kanya mga padala, nakapagpatayo ng bahay
sa Pilipinas. Kaya yung isang kapitbahay nila nagbiro na yung bahay na nasa Bulacan ay pundasyon or katas ng Saudi. Next is migrants contribute skills, knowledge, and diversity. Ang migrante ay hindi lamang mga manggagawa sa ibang bansa, kundi nagdadala rin sila ng mahalagang kasanayan, kaalaman at karanasan. Halimbawa, kapag umuwi ng Pilipinas, yung kakilala mo, na ibabahagi nila yung kanilang natutunan at karanasan sa trabaho na nakakatulong sa pagpapabuti ng mga lokal na industriya at negosyo. Halimbawa, nung nakauwi yung kakilala mo mula South Korea, marami siyang natutunang paraan para maging mas organized sa trabaho. May ilang linggo lang pati yung grocery list ng pamilya nila, naka-spreadsheet pa, na may mga deadline pa kung kailan dapat bumili ng sabon tsaka toothpaste. Next is influence citizenship, security, and human rights policies. Mayroong mga patakaran tungkol sa visa, sa pagkamamamayan at karapatang pantao upang matiyak yung kaligtasan at kapakanan ng mga migrante. Ipinapakita dito na ang international migration ay mahalagang isyung pandaigdigan na humuhubog sa mga polisiya ng bansa tungkol sa security, citizenship at human rights sa ika-21 siglo. May kasabihan nga sa Pilipinas bago makaalis, papuntang abroad, napakaraming kailangang asikasuhing documents. Halimbawa, mga passport, visa, clearance, at kung ano-ano pa. Pagkatapos ng lahat ng requirements, nagbiro siya sa sarili niya na parang mas mahirap pa yatang pumasa sa mga papeles kaysa sa mismong trabaho. Ngayon, pag-usapan naman natin ng migration at global issues. Una, yung globalization. Ang globalisasyon ay nagpapadali ng paggalaw ng mga tao, produkto, impormasyon sa iba't ibang bansa. Halimbawa sa Pilipinas, maraming OFW at freelancer ang nakakapagtrabaho sa mga dayuhan or employer dahil sa internet. Ipinapakita nito na ang globalisasyon ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na lumalawak ang international na migration sa ika-21 siglo. Next is yung conflict and war. Ang digmaan at kaguluhan sa ibang bansa ay isa sa mga pangunahing dahilan ng migrasyon. Kapag may mga war or political conflict, napipilitang lumikas yung mga tao upang makahanap ng ligtas na lugar para sa kanilang sarili at sa pamilya. Sa Pilipinas, may mga pagkakataon na napapauwi yung mga OFW mula Middle East dahil sa mga tensyon o kaguluhan sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Next is yung poverty and inequality. Ang kahirapan at hindi pantay na oportunidad ang isa sa pinakamalaking dahilan ng migration. Ayun, kapag kulang ang trabaho, mababa ang sahod sa sariling bansa, naghahanap yung mga tao ng mas magandang opportunity. Pero sa ibang bansa, halimbawa sa Pilipinas, maraming Pilipino yung umalis ng bansa dahil mataas ang kita sa ibang bansa. Yung mga nurse o di kaya construction worker ay maaaring kumita ng mas malaki sa abroad kaysa sa Pilipinas. Yun, pinapakita lang nito na ang international na migration ay madalas nadulot ng hindi pantay na opportunity at pangangailangan na umangat sa buhay ng sa kasalukuyan or sa ika-21 siglo. Next is yung climate change and environmental disasters. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng mas malakas na bagyo at baha at iba pang kalamidad na nakakaapekto sa kabuhayan ng tao. Kapag nasisira yung tahanan at hanap buhay, napipilitan yung mga tao na lumipat sa ibang lugar o minsan ay magtrabaho sa ibang bansa. Yung Pilipinas madalas tamaan yun ng kalamidad. Kaya may mga pamilyang nawawalan ng hanap buhay o napipilitang mga ibang bansa. Next is yung human rights concern. Isa sa mahalagang issue ng migration ay ang karapatang pantao ng mga migrant workers. Halimbawa sa Pilipinas, may mga OFW na nakakaranas ng ganitong problema kaya tumutulong ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs at Overseas Worker Welfare Administration. Sila yung mga nagbibigay ng protection at tulong
sa mga OFW natin na lalo na sa mga kaso ng illegal recruitment tsaka mga pang-abuso o pangmamaltrato. Ipinapakita nito na ang international na migration ay hindi lamang usaping pang-ekonomiya kundi isa ring isyong may kinalaman sa karapatang pantao. Nature of migration. Migration simply means ito yung paglipat ng tao from one place to another across borders. Pwede siya internal migration, meaning within the same country, or international migration, meaning between countries. Pero importante rin na i-note natin na hindi lahat ng movement is migration. Like tourism or short business trips, hindi siya considered as migration kasi temporary lang siya. Usually, migration means relocation or long-term stay. Around 6 months or mas matagal pa. So basically, it's not just travel. May intention talaga to live, to work, or to stay longer in another place. May different types of migrants, depende sa sitwasyon nila. Una, temporary labor migrants. Sila yung mga lumilipat para magtrabaho abroad for a certain period. Next, highly skilled or business migrants. Usually, professionals like engineers, doctors, or managers na naghahanap ng better opportunity sa ibang bansa. Irregular or undocumented migrants. Sila yung mga migrants na kulang or walang kumpletong legal documents. Next, refugees and asylum seekers. Sila naman yung mga migrants na umaalis ng kanilang sariling bansa para makaiwas sa mga banta, tulad ng giyera, panganib, or persecution. Next, family reunification migrants. Yung mga sumasama or lumilipat para makasama ang kanilang mga pamilya sa ibang bansa. At panghuli, return migrants. Sila yung mga bumabalik sa kanilang bansa after magtrabaho or manirahan sa ibang bansa. Lumilipat ang mga tao. Maraming reasons yan. First, economic reasons like unemployment, poverty, or mas mataas na salary sa ibang bansa. Political reasons, maaari din, like war, conflict, or lack of safety and protection. Narito rin yung social reasons, like family reunification or better quality of life. Environmental reasons, like effect ng climate change or natural disasters. Lastly, migration networks. Kapag may mga friends or family ka na nasa ibang bansa, syempre mas nagiging possible or easier yung migration. So overall, hindi siya one reason lang. Combination talaga siya ng mga iba't ibang factors. Migration and globalization. Migration is very connected to globalization. Ngayon kasi, mabilis na yung movement ng capital, ng goods, at information worldwide. Pero ang interesting part dyan is, kahit globalized na, hindi pa rin equal yung freedom of movement. Yung pera at produkto, mabilis ang galaw. Pero yung tao, may restrictions pa rin sa mga borders. So, migration becomes part of global systems like labor demand and economic needs. At malaki ang tulong din yung transnational networks kasi they help migrants stay connected and supported kahit nasa ibang bansa sila. So, ano nga ba ang impacts ng migration? Siyempre, kapag may positive effect, may negative effects din. So, unahin natin yung positive side. Remittances. Ito yung pera na pinapadala ng mga migrants sa kanyang pamilya. Malaking tulong ito dahil hindi lang sa pamilyang tumatanggap, pati din syempre sa bansang kanyang pinanggalingan. Skills and knowledge transfer. Kapag bumalik sila,
dala nila pabalik yung skills at syempre experience na natutunan nila sa bansang kanilang pinagtrabahuan. Cultural diversity. Nagiging mas diverse yung society sa host country dahil iba't ibang pinanggalingan ang nagkakasalamuha at nagkakilanlan sila ng kani-kanilang mga tradition at culture. Sa negative side naman, una ay ang brain drain. Umaalis yung skilled workers sa developing countries. So, ang tendency, sila yung nawawalan. Next, social tension. Minsan, may misunderstanding or conflict sa host country. And panghuli, exploitation. Lalo na sa mga irregular migrants na walang proper protection, medyo nadedehado sila. So, dahil sa migration, nagbabago rin ang idea ng nation states. Before, ang bansa is based on common identity, culture, and language. Pero ngayon, dahil sa migration, nagiging multicultural societies na. Ibig sabihin, halo-halo na yung culture at background ng mga tao. Dahil dito, nahihirapan din minsan yung governments na fully controlling ang migration flows. Kasi part na talaga siya ng global system. So, ang main idea dito is, migration is permanent part na talaga siya ng globalization. Hindi siya something na totally mapipigilan or fully makokontrol ng government. May positive effect siya, like opportunities and development. Pero may challenges din, like inequality and social issues. So, ang pinaka-importante is proper management and cooperation between countries. So, for the final conclusion, migration affects economies, societies, and even identity of countries. Kailangan ng policies na nagpo-protect sa rights ng mga migrants habang iniintindi rin yung concerns ng host countries. And based on Stephen Castle's idea, the best approach is not restriction alone, but balance management. So, migration is something we need to understand, not just avoid or stop. Good day everyone, so we are the group 4 and today we will discussing a critical assessment of global migration frameworks. Our presentation asks a fundamental questions. Why is rethinking Western-centric migration paradigms critical in the contemporary global landscape? To answer this, we will explore how different regions structure the lives of migrants in completely different ways. To start, let's define our core concept, transnationalism. Traditionally, migration was thought of as a one-way street. You leave one country and settle in another. But transnationalism describes the sustained multi-directional connections that migrants maintain with their home country while living abroad. These linkages are economic, political, emotional, and cultural. They prove that moving physically does not mean breaking your social integration. Today, this happens on a massive scale, with millions of overseas Filipino workers and global laborers. These connections are no longer rare exceptions. They are standard household strategies for survival. They create economic pipelines via remittances that fund education, healthcare, and local investment back home. However, living across borders also causes an identity crisis, forcing families to constantly renegotiate their identities while navigating two different geographic structures. Essentially, migrants build social fields that cross geographic
cultural, and political borders. Now, why do we need to rethink the current paradigm? Most mainstream migrations theories are Western-centric, meaning they assume every migrant's experience looks like the American or European dream. But migration manifests differently, depending on the state policies. Today, we introduce three distinct types: sedimented, modular, and constrained transnationalism. The first type is sedimented transnationalism, which defines the classic Western experience in countries like USA, Canada, and Europe. The term sedimented implies settling down and sinking roots deep into the soil. Here, permanent immigrants establish long-term, legally protected roots. They enjoy high residency security, pathways to citizenship, and strong integration. Because their legal status is secure, maintaining connection to their homeland is optional. It is driven by the personal choice, emotional affinity, or investment, rather than absolute necessity for survival. In sharp contrast, we look at modular transnationalism, which is heavily observed among contract laborers, immigrants in Asian countries like Japan, South Korea, and Taiwan. Here, host state policy is strictly structured in the immigrants' daily expenses as short-term. Migrants are legally classified as temporary sojourners or temporary visitors. They are forced into a rigid, repetitive division between here and the work site and the with their kinfolk, because they can never fully settle. Their transnational activities like sending money or making daily calls are fragmented, repetitive, and mandatory for their household economic survival back home. To understand why modular transnationalism happens, we have to look at the strict migration policies in East Asia. Japan practices official exclusion but uses side doors like the trainee program, student visas, and Nikkei heritage backgrounds to fill labor gaps. South Korea maintains a strict temporary stance, using the Employment Permit System or EPS, especially for less skilled labor. Thirdly is the Singapore. Singapore allows the full acceptance of labor but enforces strict legal exclusion from permanent settlement or local marriage. Lastly is Taiwan. Taiwan operates on a strict functional basis, enforcing compulsory return at the end of fixed 3-year contract cycles. So, none of this system offer a path to citizenship, ensuring laborers remain temporary. The third type is constrained transnationalism, which we clearly in marriage migrants. Even though these migrants relocate permanently through marriage, their ability to maintain cross-border ties is severely restricted. Host countries often apply intense domestic assimilation pressures, restricting their cultural expression, their movement, and their capacity to financially support their family back home. This proves that transnationalism is never just an open personal choice. It is a space strictly patrolled and restricted by the state policy. So let's directly compare the West and East Asia to see the structure divide.
First, the primary migrant type. The West sees permanent immigrants while East Asia sees contract sojourners. Second is the legal security. It is high in the West via green cards and citizenship, but incredibly low in the East Asia due to non-renewable fixed contract. Thirdly is the nature of connections. In the West, keeping touch with home is an optional emotional or investment choice. In East Asia is the mandatory daily operational split to sustain a distant family. Finally, the state stance. Western states are generally assimilationist but accommodate multiculturalism, whereas East Asian states remain highly exclusionary to prevent permanent integration. So, these data visually demonstrate the structural control of transnational space. Restrictive temporary labor system directly intensify the need for modular, fragmented coping mechanisms when states block pathways to nationalization and residency. Contract workers are structurally forced into high-pressure mandate to maintain a dual existence, just to ensure their family survival back home. To conclude, we leave you the three core insights. First is the policy, not just agency. Transnationalism is not a simple lifestyle choice. It is deeply molded and restricted by the state policies, labor demands, and geopolitical inequalities. Recognizing sojourners. The dominant academic focus on Western settlement completely fails to explain East Asian labor migration. Temporary laborers are not exceptions. They are in fact the prototypical modern transmigrants. Lastly is life in two worlds. The modular migrant lives a fragmented life, masterfully maintaining two parallel realities simultaneously despite immense institutional barriers erected by host statements. It is time to broaden our perspective beyond Western models to truly understand global migration today. That's it. It's a wrap. I hope you all learn something new about migrants and transnationalisms. Thank you guys for listening and hope you have a great day. Thank you.